Yes. Welcome to the voice. Let's begin with Proverb chapter 7. Mishli, Kabanata 7, verse 1. Anak ko, tuparin mo ang aking mga salita, itabi mo ang aking mga utos sa iyo. Mishli, 7, verse 2. Sundin ang aking mga utos at mabuhay, ingatan mo ang aking turo gaya ng balintataw ng iyong mata. Mishli, 7, verse 3. Itali ang mga ito sa iyong mga daliri. Isulat ang mga ito sa tableta ng iyong puso. Mishli, 7, verse 4. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae. Tawagan ng pag-unawa sa iyong kamag-anak. Mishli, 7, verse 8. Tumawid siya sa kalye malapit sa kanyang kanto at nagpatuloy sa patungo sa kanyang bahay. Mishli, 7, verse 9. Ang takip silim ay nagiging gabi at sa wakas ay gabi, madilim at itim. Mishli, 7, verse 10. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang isang babae, nakadamit tulad ng isang patutot, tusong-puso. Mishli, 7, verse 11. Siya ang magaspang, pabigla-bigla na uri, na ang mga paa ay hindi nananatili sa bahay. Mishli, 7, verse 12. Sa halip, siya ay nanunood sa mga kalye at mga parisukat, nagkukubli sa bawat sulok ng kalye. Mishli, 7, verse 13. Hinawakan niya siya, binigyan ng halik, at walang hiya ang mukha, sinabi niya sa kanya. Mishli, verse 14 na. Kailangan kong mag-alay ng mga sakripisyong pangkapayapaan, at tinupad ko ang aking mga panata ngayon. Mishli, verse 15. Ito ang dahilan kung bakit ako lumabas upang salubungin ka, upang hanapin ka, ngayon nahanap na kita. Mishli, verse 16 na. Naglatag ako ng mga kubrekama sa aking sopa na gawa sa kulay na lino ng Egypt. Mishli, verse 17. Pinabanguhan ko ang aking higaan ng mira, aloe at kanela. Mishli, verse 18. Halika, magmahalan tayo hanggang umaga, mag-enjoy tayo sa pag-ibig. Mishli, verse 19. Ang aking asawa ay wala sa bahay, siya ay nawala sa isang mahabang paglalakbay. Mishli, verse 20. Siya ay may dalang isang supot ng pera at hindi babalik hanggang sa kabilugan ng buwan. Mishli, 7, verse 21. Sa lahat ng kanyang matamis na pananalita ay nakumbinsi niya siya, inaakit siya sa kanyang mapang-akit na mga salita. Mishli, 7, verse 22. Kaagad niyang sinundan siya na parang isang baka na patungo sa katay, tulad ng isang hangal na parusahan sa mga stock. Mishli, 7, verse 23. O tulad ng isang ibon na sumusugod sa isang bitad, hindi alam na ang kanyang buhay ay nakataya hanggang sa ang isang palaso ay tumusok sa kanyang atay. Mishli, 7, verse 24. Kaya ngayon, mga anak, makinig sa akin, pansinin mo ang sinasabi ko. Mishli, 7, verse 25. Huwag mong hayaang lumingon ang iyong puso sa kanyang mga daan, huwag kang lumihis sa kanyang mga landas. Mishli 7, verse 26. Sapagkat marami ang kanyang pinatay, marami ang kanyang napatay. Mishli 7, verse 27. Ang kanyang bahay ay ang daan patungo sa Sheol, ito ay humahantong pababa sa mga bulwagan ng kamatayan.